Hi mga kaparm, mukhang nagpahinga ng konti si Miss Market last week. Pero may mga stocks pa din na maganda ang ginagalaw. Check natin ang movement ng mga naging top 5 picks natin at mga top trending stocks last week. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders! Welcome to our weekly review program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo na po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Ayan, i-review na natin yung ating mga top 5 picks last week tsaka yung mga naging top trending stocks. So itong si Miss Market, mukhang nagpahinga siya ng konti, pero ito yung gusto natin guys Consolidate muna dito sa above DB50 tsaka above MA20 para makapag-accumulate muna siya ng strength bago siya mag-breakout dito sa box na to and sa 7,000 level. So ito, mukhang healthy naman itong ginagawa niya dito, kaya okay lang tayo. And bukas na yung ating in-depth na review dito sa top 5 picks program natin bukas. Okay guys, check na natin yung ating mga top 5 picks last week tayo sa ating YouTube channel. Salamat sa mga nag-subscribe guys. So nung Monday, ang ating mga top 5 picks is GMA7, All HC, ACN, tsaka IRC, tsaka si P-Gold. Tapos nung Friday, meron tayong breakout na ICT. Sige, check muna natin yung nag-breakout natin si ICT. So ito guys, medyo mabibilis lang to madami kasi yan. ICT. Si ICT, so ito, nag-breakout na siya dito sa box natin. All-time high siya, kaya maganda ginagalaw niya. So, ilang beses na siya nag-breakout sa box natin. Ilang beses na natin binantayan to. I think, meron din tayo ditong box na mahaba. So, ayan, gusto natin yung mga ganito kasi mahaba yung consolidation. Pag nag-breakout, medyo malakas. Sige, dito muna natin siya sukatin. So, blue chip siya. Ganito yung mga blue chips. Medyo mabagal gumalaw. Mabigat kasi ito So, ito, ilang week na yan. Nag-breakout siya dito sa unang box natin, May 26. So, 1 month pala siya ngayon. So, in 1 month, 15%. So, ganyan yung mga blue chips, guys. Mabagal gumalaw. Maliliit lang yung mga hakbang kasi mabigat to Titingnan natin yung kanyang market cap, 335 billion. So, malaki-laki. Pero si ICT naman, kung hawak mo pa din siya, mukhang okay pa naman to. Since all-time high siya, baka makakita tayo mga ganitong galaw pa din. Magkakaroon lang kayo ng konting kaba dito pag ganito yung mga ginagalaw nung candle niya, malaking volume. So ngayon, makikita niyo yung volume niya. Yung mga red candle, maliliit lang. And yung mga green candle niya, matataas pa din. So okay pa to si ICT. So congratulations sa mga nakakuha dito. Nag-breakout siya sa box, mga ilang percent na yan. So, meron na kayong 3% gains. Mabagal lang to guys, pero okay to si ICT. Yun yung nag-breakout natin ng Friday. Check naman natin yung mga top 5 picks natin. GMA7, ito, nabili ko to guys, GMA7. GMA7, all-time high pa din to. And makikita nyo siya, umaangat siya kahit na nasa above 70 na yung RSI niya. Kasi nasa momentum pace na to si GMA7 So, may mga safeguards naman tayo guys, kaya okay matatakot dito sa above RSI 70 na mga stocks. So ito, nakuha din natin siya dito sa ilalim.
Mga ilang percent na yung tinaas niyan kung dito ka nakakuha. So, 51%. And 44% kung hawak mo pa din siya ngayon. So, ako bumili ko dito. Sa breakout level, dito, 1352. Hindi pa naman na-hit yung TP natin. So, hawak ko pa din siya ngayon. Tinamaan niya yung cut loss natin nung Friday. Kaso hindi ako nagbenta dyan guys kasi tumama yan sa opening eh. So, meron din akong rule na up to 10:30 hindi ako nagbebenta ng mabilis gumalaw. Pera na lang talaga kung babagsak siya ng dire-diretsong ganun. May isa pa akong safety net dito na ginagawa ko pagka market open. Pag market open, tas ganito yung baba, medyo malaki, pero hindi naman bumaba dito sa box na to, previous box niya. Hindi ko muna yung bebenta. Ang bentahan ko pag nag-breach dito sa baba eh. Pag market open yun guys ah. Pero pagka sa closing, nag-close siya below 4%, yun, benta na talaga nun. Yan si GMA 7. Actually, meron pa naman siya kasi above 70 pa din yung RSI niya. And tingnan nyo yung nagbebenta, maliliit lang. Tingnan yung volume ng red candle niya, maliliit lang. So, wala pa siyang red signal sa akin. Wala pang sell signal. Mukhang healthy pa din to si GMA 7. Next natin. So, mabibilis lang guys para tingnan lang natin yung summary ng mga stocks. Itong si All HC, siya naman yung nag-breakout nung Monday. Check natin siya. So, maganda yung breakout niya. Tapos 12% pa din yung kanyang possible gain. Kaya okay pa to. Titingnan din natin. So, yan, nag-breakout siya dito. So, ito, gaya nito guys, oh. Market open, bumaba siya dun sa loob ng box. Hindi pa yan sell signal sa atin. Market open talaga, volatile. So, hintay mo yung 10:30 or meron ka pang isang talagang circuit breaker. Pag mga ganyan, market open. Pag bumaba pa siya dito sa previous box niya, yun na yung bentahan. So, yun yung ginagawa ko. So, ito, nagko-close siya above sa ating breakout level, kaya healthy pa to, si LHC. Kaso kung bibili ka naman, pwede kang bumili guys, dito sa taas ng ano. Kasi confirm na breakout na to eh. Kung hindi na siya papasok ulit dyan sa loob ng box, hindi siya magko-close sa loob ng box. Confirm breakout na to. Gustong bumili, pero hindi ko sinasuggest na ganun guys ah. Pero meron tayong pwedeng plan. Ibili kayo dito sa taas. Kung mag-close siya above dyan, kagaya nito, nag-close siya 3.85. Pwede niyong bilhin yan. Kasi confirmation to na breakout siya dyan eh. So parang ito na yung support niya. So pwede na yan. Kaso nga lang, ang sinasuggest ko, breakout talaga yung bili. Kasi pag ganito yung bili nyo, itong confirmation candle, baka mabagal siya. Or mag-range lang siya muna dyan, dito sa taas. Yan. Mag-range lang muna siya dyan, gawa na structure bago mag-breakout ulit. So medyo matagal. Kaya sinasuggest ko, bumibili sa breakout. So yan, okay pa to si All HC. Pero kung bibili ka sa breakout nito, nangyari dito, medyo maliit na lang yung risk to reward ratio. Magiging gain mo mga 7%. Okay pa naman, pero medyo maliit, di ba? Ang healthy pa naman. Bumaba lang yung RSI niya sa 70 area. Kaso nga lang, ito nga, yung candle mo, confirm na breakout na siya dyan. Okay, All HC. Next natin, so madami to guys, kaya medyo bibilisan natin. Ace N. Check natin si Ace N. Ace N, nabenta ko ito nung
red candle si PSEI. Pero ayan, kagaya ni yung isa natin kanina, nakalimutan ko pangalan niya. All HC, kasi nag-breakout na din dito sa ating box. And then tingnan niyo yung mga candle niya, hindi na siya bumababa dun sa loob ng box uli. So sumasabay lang to kay kay index, yung dalawa, si All HC saka si ASN. Sumasabay lang sila. Nakita nyo, nagko-consolidate. Nagko-consolidate yung index na, nagko-consolidate din tong mga to. So ito, pwede din siya. Ito, pwedeng bumili dyan sa ilalim. Kung yun yung taste nyo. Pwede yan. Kasi established support na tong breakout level natin dito sa big box. Itong sa ilalim. Then gumagawa siya ng bagong structure dito. Mukhang nire-respect niya naman yung resistance siya dito. Sa area na yan. So yan. Kung gusto niya mag-range trade or bumili sa support, pwede yan guys. Kasi gawan nyo lang siya talaga ng plan. And medyo mabagal kung sakasakali kasi baka mag-range lang siya muna dyan sa box na yan. Or gusto niya, mag-consume muna siya dito sa above DB50 natin para mas healthy yung pag-angat niya ulit. Okay, yan si ASN. So meron pa siyang play. Pwede pa naman itong play na to. Kung gusto nyo abangan to sa breakout, ayan, 8.56. So ito, ginawan pala natin siya ng play. Yun na yung bagong play natin, 8.56. Or yung bagong plan natin, bibili ka dyan, 8.56. Tapos ito yung TP mo, 9.41. Meron ka pang 9% gain. So pasok ka sa ating risk to reward ratio. Medyo malalaki lang yung red candle niya. Medyo bad signal na yan. Pero kung mag-i-stay naman siya dito sa loob ng box, magre-ring siya dyan. Mukhang may pag-asa pa to si ASN. Okay? At si ASN, abang-abangan lang natin kasi nagko-consolidate yung index natin. Yung mga stocks nagko-consolidate din ngayon. Next natin, IRC. Itong mga hindi gumagalaw guys, hindi mga nagbe-breakout, ilagay nyo lang siya sa ating watch list kasi gusto din natin yung ginagalaw kagaya nito ni IRC. Nag-breakout na pala si IRC, kaso nga lang bumalik uli siya sa box. Ibig sabihin nagbentahan kasi ito nga, kaya gusto natin nagko-consolidate siya dito sa taas ng DB50 natin kasi ito yung mga nakabodega pa dito, itong nasa ilalim ng box. So pag ito nag-TP dyan, kasi kung mga swing traders to, nag-TP sila dyan, bababa uli yung price. Pero kung magko-consolidate siya sa above ng DB50, hindi sila magbebenta kung magbe-breakout dito sa di ba? Dito sa breakout level natin. Gusto niya kikita pa uli ng konti. Ito kasi kumita na itong mga nandito eh. So yun yung basa ko dyan IRC yan. Gusto pa natin yung ginagalaw niya kasi nagko-consolidate siya dito sa taas ng Darvas box. Pero i-adjust lang natin tong Darvas box natin kasi nag-breakout na siya doon. Tumaas na yung price niya doon. So extend lang natin to. So tingnan natin kung kasama siya sa top 5 picks natin next week. So adjust lang natin itong box. Pwede nga i-week to week to kasi dalawang beses siya nauntog doon. Pero tingnan na lang natin bukas kung kasama sa top 5 picks natin to si IRC. So maganda pa yung ginagalaw niya. Consolidating, same as our market. Okay, IRC. Okay pa siya. Ilagay lang natin siya sa ating watch list. Next natin si P-Gold. Ito si P-Gold, okay din to. Kasi matagal na siya nagko-consolidate near nung kanyang breakout level. Pero same as ICT tsaka ASN, mabigat to si P-Gold. So 117 billion, medyo mabigat siya. Pero gusto naman natin to kasi nagko-consolidate na siya dito near breakout level niya. So kung siguro mga 1 week pa, maganda na to kung magbe-breakout siya. Ayan. Lagay nyo lang siya sa ating mga watch list. Next natin,
So, yun yung ating Monday top 5 picks. So, Tuesday natin, ayun nga, nag-breakout si All Age C, IRC, na-discuss na natin yan, si DMC naman. Check natin si DMC. DMC. So, yan guys. Yan yung gusto natin nangyayari. Consolidate above DB50. Mukhang nagsusupport naman tong DB50 niya. So, okay pa to guys. Kasama sa ating watch list. DMC. Medyo malaki na din yung ginalaw niya. And itong high na to, na-breakout niya din. Kung lalagyan mo siya ng guhit dito, ito na-breakout niya na. So, ito ngayon yung nagsusupport. So, ito. Ito ngayon yung nagsusupport sa kanya. Makikita niyo yan. Yung guhit na yan. Ito yung nagsusupport sa kanya ngayon. So, ito mga confirmation candle na to na ito na nga yung support niya. Kung gusto nyo bumili dyan sa ilalim, okay lang yan. Gawan nyo lang ng plan. Pero mas gusto ko talaga, guys, sa breakout bumili. Pero ito, pwede yan. Buy on support. Kaso nga lang, baka mag-range pa siya dyan ng konti bago mag-breakout. Kung malakas yung pasensya nyo, pwede kayong bumili sa support nyan. Ang consent pros pala ng buying in support, yung support kailangan pag bumili ka, yun nga, malaki yung pasensya mo. Pero ang reward, malaki din. So, malaki yung reward nyan. Kasi nandito ka eh. Tapos pag breakout nyan, tapos napunta ka dun sa TP area natin, medyo malaki-laki siya kaysa dun sa buy on breakout. Pero yung cons niya talaga, yung time. Medyo maghihintay ka. Kung magko-consolidate pa siya dyan. Pero itong breakout, kagandahan naman ito, yung time mo, pag nag-breakout to medyo mabilis. Ganyan ito. Meron na siya dito. Nag-breakout, medyo mabilis na. Ganun yung pros and cons nila. Yung time mo dito, mabilis lang yung pag-gain. Pero, yung gain mo naman, maliit lang. Kaysa dun sa bumili ka sa support. So, yun guys. Pili na lang kayo ng poison nyo. Kung ano yung mas gusto nyo dyan. So, yan. Si DMC. Gusto natin, mag-consolidate muna siya dyan sa taas ng Darvas Box ulit. Sa taas ng DB50. Bago mag-breakout. So, pag nag-breakout yan, maka-breakout na din sa 70 RSI natin to. And sana may volume. Yan si DMC. Next natin, si Sun. Si Sun, ang tagal na sa ating top 5 picks pero hindi siya gumagalaw. Meron nang nainip yata dun sa nag-comment. Pero, ganun talaga guys. Actually, madami tayong binibigay ng mga top 5 picks dito. So, yung mga gumagalaw, yun muna ang bilhin nyo kung sakasakali. So, ito, gusto din natin to, si Sun. Ayan. Nagko-consolidate siya above DB50. So, ito yung mga gusto natin. Para pag nag-breakout, medyo malakas yung breakout niya. And, hindi bababa ka agad. Gusto natin yan. Madami nagbobodega dyan sa above DB50. Tingnan natin kung madami siyang... So, maliit pa din yung mga trades, pero... Tingnan natin. Kasi si CPG, guys. Matagal ko namin tinitingnan si CPG. Ito mga candle na yan, ang liliit ng trades niyan. Ito. Tumataas ng konti. So, mukhang dito ko pa yata siya tinitingnan. Sa area na to. Malakas yan eh. So, diyan ko pa din tinitingnan. Gusto ko siya kasi ayan, mahaba yung consolidation niya. Ang problema, pagka tinitingnan mo yung trades niya dito, ang liliit. So, yun, nagdadalawang isip ako mag-trade. Tapos nung nag-breakout siya dito, medyo, ayan, nag-pick up na yung volume niya. Bantay-bantayan lang talaga natin itong mga stocks na to eh. Pati si MRSGI, maliliit din yung trades nun, pero nagbe-breakout. Balik na tayo sa ating top 5 picks. So, si Sun, ayun, gusto pa din natin yan kasi nagko-consolidate above DP50. Si ACX, nag-breakout to nung Tuesday. Check natin yan.
So, ayan guys, oh. Same din nung mga kanina natin. Breakout sa box, pero nagko-consolidate na sila above ng ating box. Kaya gusto natin din to. Kung bumili ka dito sa breakout niyan, wala ka pang sell signal nito. Ang sell signal natin guys, balik sa box, or cut loss. Itong cut loss natin, 4%. Or kung may stop ka, 4%. Yun yung mga sell signal natin. Pero ito, tingin ko wala pa naman siyang sell signal. Kung nakabili ka dito sa breakout level niya. Healthy pa yan kasi nagko-consolidate siya above itong Darbas box natin. So, kung premium breakout niya, ibig sabihin pa ganyan. Okay? So, konting consolidation pa. Saan ba yung TP natin dito? Naabot na pala yung TP na to guys. Kung nakapag-TP ka dyan, congratulations. Tapos yung ginagawa natin, di ba, kalahati lang yung pinambibili natin. So, ayan, kalahati lang pambili mo. And then, yung kalahati, kung bumaba pa siya dito, pwedeng hold mo pa siya or binenta mo na siya nung nag 4% yung cut mo. So, dito, sa 1997, pwede ka nang mag-cut dito kasi bumaba siya ng 4% from the peak. And then, hintayin mo na lang ulit magkaroon ng structure. Malapit na siya magkaroon ng structure. Pwede ka nang bumili ulit. Or kung gusto mo naman bumili sa support, dito sa taas nitong Darbas box na to, confirm breakout siya, pwede. Kaso nga lang, yun nga, medyo baka matagalan ka ng konti. Okay guys, AceX. Okay, healthy pa yan. Si AceX, tingnan natin kung gagawa siya ng bagong structure. Next natin, AceX, tsaka si TBGI, nag-breakout din. TBGI. So, ayan, ganun din si TBGI. Kaso baka nakapagbenta ka na dito sa 4% dito. From the peak. Ito yung ating mga circuit breaker. So, dito, ayan, dapat nakapagbenta ka na dyan para meron ka pang gain na 3%. Maliit lang, pero kailangan yan guys kasi hindi mo alam kung bababa talaga yung mga stocks At si TBGI, bumaba siya below Darbas box natin. Pero tingin ko, no cause for concern pa din to kasi yung mga stocks talaga medyo nag-overshoot ng konti. Pag konti lang yung overshoot nila dun sa resistance mo, pero mukhang sakto lang din naman to. Nag-overshoot siya ng konti. Kahit na nung stocks, nag-overshoot ng konti yan. Pwede kang mag-sell. Pero, tingin ko pag ganito, okay pa yan. Pwede kang mag-buy dito sa taas nitong Darbas box. So, buy on support ka. Naging support na yan Kasi dati, resistance siya. Naging support na siya ngayon. Pwede kang bumili dyan. Yun nga lang, yung time yung kalaban mo. Pero, pwedeng strategy yan. Buy on support. Okay? TBGI, hintay na lang uli ako dito ng structure. Ito. Pag gumawa siya ng structure dyan, pwede kang bumili sa breakout, pero yung gain medyo liliit. So, 5% na lang to. Naghanap pa ng bagong target dito na TP. Okay? TBGI. Okay pa to. Mukhang itong mga natin, mga stocks, sumasabay siya dun sa market talaga. Nagko-consolidate din sila. So, wala pa namang red signal kasi yung consolidation ng market tsaka ng mga stocks mukhang healthy naman. Next natin, TBGI. So, ito, si IRC na naman. Wednesday. Top 5 picks natin kasali. So, okay pa si IRC. CLI. Ito, nag-breakout to. Check natin CLI. So, yun guys, breakout sa box. And then, healthy yung, itong unang candle niya, after niya mag-breakout, sinubukan niya yung box. So, pwede kang mapakat dito. Or, di ko alam kung morning din yung niya yung pullback niya. So, kung within 10:30 pa naman, hindi pa umabot ng 10:30, pwedeng mag-hold ka muna. Ang cut mo dito sa ilalim ng Darbas box. So, volatile time yung 9:30 to 10:30
So ito, ginawa niya, nag-consolidate na siya above Darbas box natin. And then, mukhang nauuntog siya ng konti dito sa area na to, dito sa resistance dito. Pero, hawak lang kasi, ayan, confirm na naman yung breakout niya. So, hawak-hawak lang tayo ng konti. Hintayin lang natin si ICT. Pang healthy pa naman siya. RSI niya nasa above 70. Volume niya maliliit. So, okay lang yan. Hintayin natin mag-breakout ulit dyan siguro. Or kung gusto mo pa siyang i-trade, ito na yung box. Pagka-breakout yan. Kung meron kang hawak, pwedeng magdagdag ka after mag-breakout dito sa box na to. Then, ilang percent pa yung gain dyan after ng box na yan. So, around 8% pa. Pero kung may hawak ka na dito sa ilalim, medyo mas mataas pa yung gain mo dyan pag diyan ka na magbibenta sa taas ng Darbas box or sa taas ng big box. Okay, next natin CLI, healthy pa. Ace N, so nakita na natin si Ace N, healthy pa siya. Si Sun, si Dabin. Si Dabin, gusto ko ito kasi mahaba na yung kanyang consolidation. Kaso hanggang ngayon nagko-consolidate pa din. So ito yung medyo ayaw natin bumili sa loob ng box kasi hindi natin alam kung magko-consolidate pa siya na matagal eh. Pero kay Dabin, tama nyo lang sa watchlist. Tingnan natin kung magsusupport tong ilalim ng Darbas box natin. Pag nag-support yan, pwede kang bumili sa ilalim. So buy on support. Pero ito yung plan natin. Gusto nating plan, buy tayo dito. Pero bantay-bantayan din natin si Dabin. Kasi gusto ko sana nag-consolidate siya dito sa taas ng Darbas box eh. Sa taas nitong DB50 natin. Kaso nga lang, ayun, bumaba siya doon. Medyo malaki-laki yung binabaan niya. So bantay-bantayan lang natin si Dabin. Gusto ko pa din yung kanyang chart kasi mahaba na yung consolidation nito eh. Mula nung bumagsak. So next natin. So ito guys, lagay nyo na sa watchlist nyo yung mga gusto pa nating stocks. Yung mga healthy stocks pa. So ito, Thursday, DMC, uli. Ace N, si B. Si B naman, may sakit to si B na ganito eh. Magbe-breakout, tapos babalik. Tapos magbe-breakout, babalik. Sana nakakabenta ka dun sa ating mga TP area or dun sa ating trail stop. Kasi medyo mataas yung binababa nito ni B. Pero lagi naman nagbibigay ito. So itong si B, nakuha ko siya dito. Na-trade ko to dito. Area na to. So breakout yan. Na-trade ko yan. Kaso nakabenta na din ako agad dito. Kasi nga, ina-anticipate ko itong mga ganitong galaw niya eh. Malalaki pagka nag-dip. So ito, nag-dip siya, malaki uli. So dito pa lang nagbenta na ako. Follow your plan lang. Kaso tumaas pa siya. Ayan, tumaas pa siya doon. Medyo malaki-laki pa yan. Minsan nakapanghinayang pero kailangan talaga unahin natin yung safety ng ating capital. So, unahin natin isipin yung capital natin before yung gain. Ito, may gain na ako dito, kaya okay na ako. So, ayan, bumaba na siya uli. Ang magandang trade uli dito kay B, kung dito ka nakabili. So, na-post yata natin to sa Investagram. Yung Farm Boss Swing Box dito. And then, malapit na siyang mag-TP dito sa big box. Kung nakapag-TP na pala, kung nakapag-TP ka dito, okay lang. Kasi di natin alam kung ano pa uling gagalaw nitong pababa ni B. Pero, tingnan din natin, gumagawa uli siya ng structure. So, babantayan pa din natin si B. Ito pa pala isa guys, pagka mga trending stocks, yung mga uptrending stocks, ayan ito ni B. So, AOTS na siya. Huwag nyo nang tatanggalin sa watchlist nyo yan. Lagi nyo babantayan yung ginagalaw niya. Kasi, nagbibigay palagi ito ng mga gains. Pero titingnan nyo din yung DNA nila. Kasi magbibigay ito ng gains, babawiin niya din. Ayan o. So, ingat-ingat talaga. So, ito, breakout.
benta na ako dito. Yung mga naghintay, sana nakapag-cut kayo dito sa taas. Pero kung nalusot na uli kayo dito sa baba, yun, medyo mahirap. Malaki-laki yung binaba niyan eh. So, babantayan natin yung mga laging nagbibigay ng malalaking move. Ito si B, tsaka si Ever. Yan, si Ever. Ito si Ever, binabantayan ko na to. Mukhang may established support na siya dito. Yan. Unang bias natin dito natin kinuha yung kanyang support eh. Sa area na to, tsaka dito sa area na to. So tinitingnan din natin itong MAs, itong MA20 niya. Kung magdediretso siya dyan sa support na to, so confluence na yan sa box na yan. Ibig sabihin, nag-support yung MA20 niya dyan, and nag-support yung ilalim ng box. So, pwedeng bumili dyan sa ilalim, or pwedeng bumili sa breakout, kasi malaki pa naman yung gain mo dito. Babantay-bantayan lang natin itong mga malalaking movement na stock. Si PES din. Check na natin si PES. Si PES gusto ko din to, kaso nga lang gusto natin tumagal pa to ng konti eh. Itong consolidation niya dito. Yan, yung consolidation niya dito sana tumagal pa ng konti. Mga 1 week pa. And then breakout. Yan, gusto natin yan. Bibili na tayo dito sa breakout nito. Nabantay-bantayan din natin to si PES. Kung gagalaw siya kagaya ni Ever, kailangan ready ka lang din. Gusto mo bumili sa breakout, intact naman yung ating mga risk management measures, yung mga cut loss natin dito, TP, tapos yung trail stop natin. Huwag nyo kakalimutan, kailangan natin yan. Kasi malaki din gumalaw to si PES. Mabilis siyang bumaba. Gaya kahapon, kita nyo yung baba niya, mga ilang percent yan. 11%. Kung nakabili ka dito sa breakout, mga ilang percent yung loss mo, 5%. So yan, ready ka na mag-cut pag ganito, pag gusto mong bumili sa breakout nito. Or kung gusto mo, sa support uli, pwede din naman. Kung establish na itong support na to. Kaso yun nga lang, yung sinabi kong cons kanina, yung time niya, baka medyo matagal. Pero yung gain mo naman dito, medyo maayos. Tsaka yung so ito, dito pa lang 13% ka na. Mag-breakout pa siya dito na malaki, medyo malaki magiging gain mo. Pero yun nga, kailangan prepared ka na maging patient dito. PES. Balik na tayo sa ating top 5 picks. Thursday na tayo, no? Si B, ayan. Babantayan pa natin si B, mga tumataas na stocks. P-Gold, nasabi na natin kanina yan, si P-Gold. Bantayan pa din natin si Del-M. Del-M, binitawan ko din to eh. Pero mukhang healthy pa naman to si Del-M. Tingnan natin. Nasa support siya ngayon. So mukhang established support to. Area na yan. Andito siya support. Kaso nga lang, medyo mataas bumaba to si Del-M. Ayan nag-gap down. Ito guys, ito yung mga medyo red signal na. Kita nyo si Del-M. Malaki yung red candle niya pag sa red days dun sa ating loss. Medyo malaki yung red candle niya. Mapupunta na siya sa ating bear territory below 50 level ng RSI. Baka magpunta na siya dyan. Kailan ba dividend nito? July 8. Tingnan natin, baka meron pang opportunity din kasi matagal pa naman yung kanyang dividend. So, bantayan lang natin, Del-M. Tingnan natin yung movement niya. Tingnan natin kung mag-susupport tong lalo nung ating Darvas box. So, next natin. So, wala tayong breakout ng Friday. Pero tingnan natin, si ABA.
Thursday pala tayong walang breakout, guys. Si Aba, ayan, nasa taas na siya ng ating Darvas box. Cross yung kanyang MA20 above MA50. Mukhang mag-i-spaghetti na to. Pag nag-i-spaghetti, guys, itong MAs, makikita nyo yung MAs niya, baka mag-spaghetti siya, baka mag-range muna to dito bago siya mag-breakout. So ito gusto natin, mag-range siya muna dito. Pero prepare pa din tayo kasi baka biglang mag-breakout siya, pwede tayong bumili. Pero ang ating gustong mangyari, range muna, konting lakas pa bago mag-breakout. Okay? Aba, sa ating watch list pa din. So ang ating kampiyado pa lang si Del M pa lang, no? So CHP, check natin si CHP. CHP, ayun. So ayan, gusto natin yung mga ganyan. Kinetest niya na yung ating resistance, yung taas ng ating Darvas box. So nag-close siya, 37. Ilang trade niya, madami-dami din. Baka sumabay muna siya kay index, conso, then breakout. So pag ganyan, guys, nagko-conso, maghahanap tayo ng mga nasa ilalim na nung box. Kung gusto nyo ng buy on support, maghanap kayo sa ilalim ng box. Gagawa yan ng Farm Boss swing box dito kung sakasakali, or yung mga market leader natin kagaya ni B, CLI, GMA7, pwede tayo mag-invest dun. And then pwede tayo mag-range trade. Ito nga, guys, mga Farm Boss swing box, mga swing trades, pwede tayong mag-ganon pag nagko-conso yung ating index. So ito si CHP, so healthy pa naman. Gusto natin mag-consume muna siya dyan sa taas, mga 1 linggo siguro, tsaka siya mag-breakout. Okay, CHP. Next natin si Prim. Ito si Prim. So ang trade natin dito is Farm Boss swing box na din. So ito yung mga tinitingnan natin ngayon. Kasi nga nag-range din yung ating index. Tingnan natin kung mag-range to. Kung mag-breakout yung index natin and sumabay itong mga nag-range na stocks, pwede tayong sumabay. Nasa ilalim pa din siya ng ating Darvas box. Itong DB50, nasa ilalim siya. So gusto natin tumaas siya dyan ng konti. And then conso, tas breakout. Or kung sasabay siya kay index, nag-breakout din siya, kung mag-breakout yung index natin doon sa box niya ngayon, abang-abangan lang natin. Sa breakout tayo bibili. Eto, gusto nyo bumili sa support, okay lang din. Pero ayun nga yung sinabi ko kanina, yung cons natin dyan is yung time, pero malaki yung ating possible TP. So si Prim, so okay pa naman, babantayan natin. Gumawa na siya na structure dito. And babantayan na lang natin yung galaw niya dyan sa structure na yan. Next natin, si Tugs. Tugs yata nag-breakout eh. So ito, guys, nag-breakout nga si Tugs kaso pangit ng candle niya. So ang hintay natin dito, confirmation ng breakout niya. Hanap tayo ng confirmation candle dito. Kung mag-close uli siya, yung candle niya, green candle, above nitong Darvas box. So okay yan, healthy. Healthy si Tugs pag ganun. Gusto natin yung ganung mga galaw. Huwag na siyang babalik doon sa loob ng Darvas box. So ito, observation si Tugs. Obserbahan natin sa Monday kung meron na siyang confirmation candle. Mukhang healthy pa naman si Tugs. Kailangan natin bantayan. Kailangan lang hindi siya bumaba uli dito sa breakout level niya. Kung hindi, babantayan uli natin yung galaw niya within the box. Kakaroon siya uli kasi ng box dyan eh. Kung bababa pa siya dyan, dito sa box na to, yung kaninang box, tingnan natin kung magko-consolidate siya dito sa taas ng DB50 bago mag-breakout. Pag nag-consolidate siya dyan sa taas ng DB50, binabantayan na natin yan. Okay? So, Tugs.
Next natin, si C. So, ang dami natin binabantayan guys kasi nag-consolidate din yung ating index kaya tinitingnan natin yung mga pwedeng gumalaw. Si C, nag-close naman siya. So, walang masyadong ginalaw si C. So, ito, gusto natin. Babantayan pa din natin to kasi nagko-consolidate siya eh. Ito na. Dapat dito na siya mag-consolidate. Taas ng Darvas box ulit. So, ayan guys. Sana may tutunan kayo today. Yung mga iniisip ko pag ganyan yung mga box. Lagi ko sinasabi, kailangan consolidation muna. Taas ng DB50 bago breakout. So, yun yung mga gusto natin mangyari. So, yung mga SAN, nagko-consolidate sila sa taas ng DB50, P-Gold. Yan yung mga gusto nating mga stocks, mga binabantayan na talaga natin. Itong mga galing pa sa ilalim, so itong mga wini-wish natin na mag-consolidate muna dito sa above DB50. Yan sila kumukuha ng lakas eh. Yan nagbobodega yung mga traders, yan nag-i-invest. So, ito dito pa lang sila nag-invest sa ilalim. Pwede magbenta yan dito kaagad eh. Pagkalabas dito sa Darvas box. Pag na-attain na nila yung goal nila na gain, na-attain na nila yung gain nila na goal, magbibenta na yan. So, kung dito nagko-consolidate or dito nagbobodega or dito nag-invest yung mga trader, paglabas dyan sa breakout, hindi mo na magbibenta yan kasi wala pa sila masyadong gain dyan. So, hintayin nila muna yung tumaas yung kanilang gain bago sila magbebenta. So, yun yung mga sinasabayan natin. Okay guys, sana ayan. Kuha nyo yung mga concept. Check naman natin yung mga nag-trending stocks last week. Stocks trendings, ACE-N, nakita na natin to. Tingnan natin sa dito, kasunod. Hindi ko na sundan yung galaw ni dito. So, ayan, bumaba na siya sa DB50, kaya nawala na siya sa ating top 5 picks. Tingnan na lang natin kung magsusupport tong ilalim nitong box. So, malabo pa si dito ngayon. Kung mag-aangat uli siya above DB50, baka magka-interest ulit tayo. And baka nakagawa na siya ng higher low niya dyan. Okay. Yan si dito. Next natin, GMA7, Sinaw. So, wala yung mga telco ngayon ah. Sinaw, hintayin lang natin. Pwede siya mag-reversal. Pero 40, nasa 40 pa naman siya. Ito yung kanyang kailangan i-break na box. Ito yung kanyang structure. Kung magbe-break siya dyan, baka ma-break niya na din tong MA50 and umangat na siya dun sa ating bull area ng RSI. So, above 50. Baka mag-above 50 na siya dyan. Pag nabasag niya tong ating box and nag-breakout na doon sa MA50 natin. Pero ngayon, wala pa. Ayun, nasa ilalim pa siya nung DB50 natin. Yung DB50, itong gitna ng box. So, dapat umangat muna siya dyan. Tapos, tsaka natin siya mapapansin. Okay? GMA7, nakita na natin. All Age C. Si Tech, nasa top 5 picks natin dati to. Ano bang nangyari kay Tech? Ayan, maganda din si Tech. Nag-breakout na siya dito. And then yung mga candles niya ngayon, confirmation ng breakout niya dito sa box natin. So, ito, confirmation to. Sumasabay siya kay index ngayon, nagko-consolidate. Tingnan natin, gumagawa to ng bagong structure. So, option mo pa din, bumili ka dito sa support. Taas na itong Darvas box na malaki. Pwede kang bumili dyan. So,
So, alam nyo naman yung pros and cons ng pagbili sa support. So, gawan nyo na lang ng plan. So, okay to si Tech. Problema lang pala dito kay Tech. Malalaki na naman yung volume ng red candle niya. Ayan. Pero sa structure naman, okay pa siya kasi mga confirmation candle to na breakout siya eh. Hindi na siya bumaba dun sa yung dati niyang box. Gumagawa siya ng bagong structure. Magbe-breakout to dito sa structure na to. May pag-asa pa to. Okay. Yan si Tech. Trending stocks pa. BSC. BSC. Pababa pa din si BSC pero tingnan natin kung magagawa siya ng Farm Boss Swing Box. Kailan gumawa muna siya ng structure dito. Area na to. Yan. Kung mababasag niya yan, baka pwede. Pwede tayong bumili. And then, mga nasa 9% pa yung taas ng box. So, mahina pa si BSC. Hintayin lang natin. Si Tugs. Ayan, nakita na natin si Tugs. So, yan guys. Ayan yung ating mga reviews this week. Quote tayo. Discipline is the bridge between goals and accomplishment. So, dito sa stocks, tama naman yun. Naghihintay ka talaga. Naghihintay ka ng breakout, naghihintay ka ng consolidation. Kailangan discipline tayo. Matin natin yung mga gains natin. And, baka maging successful trader tayo sa mga susunod na araw. Okay guys? Salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na ilabas. Supportahan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.